Hello, 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 hello. Good evening everyone. Manang Leads is back for another video. Ayan. Kumusta, kumusta? Maulan ngayon dito sa amin. May bagyo. Pero video pa rin tayo kasi medyo matagal nang hindi tayo nag-video. Okay, thank you so much nga pala sa mga nanonood sa akin. Thank you. At sa mga ngayon lang nabisita sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol dun sa isang tanong ng bagong viewer siguro ito kasi hindi niya nakita yung mga old videos ko about this kasi alam ko may mga videos na ako tungkol dito noon. Kaya lang syempre matagal na, mga 2 years na siguro. Kaya siguro hindi niya nakita. Ganito kasi ang tanong niya, yung Islam divorce daw ba magagamit din niya na parang the same as annulment? Yun. Um, ah, Ang sagot ko doon is depende. Saan ba niya gagamitin? Pero ang tanong niya actually is kung magagamit daw niya na pag ikakasal ulit, ganon, ikakasal sa Pinoy or uh, foreigner, ganon. So, ang masasabi ko diyan is, oo naman. Noong una, ang alam ko rin kasi may mga nagsabi sa akin na hindi daw ino-honor. Ang hindi ino-honor doon is yung yung sa result ng interview siguro sa sa embassy. Kasi kung hindi pwede, bakit may mga nakakapunta sa sa ibang bansa, may mga nakakapagkasal. So ibig sabihin na Christian wedding or Christian rights din siya na sila na nag-avail ng Islam divorce pero nakakapag-remarry naman sila ng foreigner. Kung sa Pinoy dito sa Pilipinas walang problema. Ang tanong niya kasi is sa foreigner kasi may BF siyang foreigner. Ang sabi sa akin nung isang kausap ko noon, sabi niya sa akin 50-50 chance daw sa US. Yun. 50-50 chance daw sa US. Tapos sabi pa niya pati yata sa Taiwan, sa Japan. Pero nung tag nito, nung last year pa, may mga viewers naman ako na nagsasabi na ina-accept naman daw, ina-accept sa Taiwan. May mga nag-aayos pa nga ng kasal dun eh. O, kaya lang hindi sa akin nagpa-process. Kasi sa siya, sa iba siya nagpo-process kasi sa dun sa kabila kasi package deal yun hanggang sa ikasal sila ulit hanggang sa ikasal siya doon sa Taiwan. So wala ako noon hanggang sa Islam divorce lang or annulment lang. Wala ako sa kasal. Kaya doon siya sa isa nagpa-process. So yung point ko doon, pwede sa Taiwan. Pero sabi nung unang-unang nakausap ko tungkol sa Islam divorce, hindi daw pwede sa Taiwan. So ilang viewers ko na yung nagsabi sa akin na ina-accept naman. Ganon. Pati sa Japan, ilang viewers ko na rin yung nagsabi sa akin na ah, pwede naman daw doon. Kasi ang ginagawa ko kasi kapag nagtatanong sa akin, tanungin mo muna diyan kasi ikaw ang nandiyan. O di ba? Lalong-lalo na kung may mga BF sila na Hapon. Sabi ko, sabihin mo kay BF mo, tanungin niya doon ko nalalaman. So, ilang viewers ko na yung nagsabi na accepted doon sa Japan. So, again, yung sinabi sa akin nung una kong kausap na sabi niya hindi pwede sa Japan, pwede naman pala. Oh, next. Yung, of course, sa mga Middle East countries, sa mga Muslim countries, matik yan na pwede. Next, yung most asked questions kung pwede daw ba sa US. Ang sabi sa akin nung pangalawang kausap ko about sa Islam divorce,
Pwede naman daw. Pruweba yung mga nakapunta na or oo, yung mga nakapunta na na na-process niya. At saka yung mga napapanood nyo sa videos, 'di ba? Sa YouTube, 'di ba may mga napapanood kayo na nakapunta dun gamit ang Islam divorce? O so ibig sabihin, pwede. Yung mga nade-deny, ay nako. Palagay ko result yan ng sa interview nyo. Palagay ko sa interview nyo kayo sumablay. Kasi may interview yan eh. Baka naman kasi nung ini-interview kayo, kung ano-anong isinasagot nyo na ano, baka naman mali-mali yung mga sagot nyo kasi. Eh syempre, i-deny talaga kayo niyan. Mm. So kung iniisip ko kasi hanggang ngayon, kung hindi pwede, eh bakit may mga nakapunta na? Oh, 'di ba? Eh bakit may mga nakapagpakasal na? Yung mga favorite ng mga viewers ko na ifino-forward sa akin na YouTube YouTube video ng isang ano din, nag-Islam divorce dito, pero ang sabi niya annulment. Tapos sa gitnang bahagi ng video niya, yung pala Islam divorce kasi sabi niya 4 months. How I got annulled in 4 months, sabi niya. Yung pala Islam divorce yung ginamit. O di ba nasa Amerika na yon, nakapag-asawa ng kano? O, so ibig sabihin pwede. Pwede. Pero yung mga hindi na-approve, oh, baka sa result ng interview nyo ang ano niyan, ang problema. Hindi yung Islam divorce ang problema. Baka yung paano kayo sumagot sa mga interviews or sa mga tanong sa inyo. Eh kung nakailang tanong na sila mali yung sagot nyo or taliwas dun sa divorce papers nyo yung mga sagot nyo, abe magdududa na sila niyan. Kaya dapat guys, kung tapos na or nasa inyo na yung mga divorce papers ninyo, basahin nyo naman, intindihin nyo naman kung ano yung mga sinasabi. Kung paano ba kayo nakapag bakit kayo nakapag pa Islam divorce, yung mga ganon. Kasi tawag nito, parang nag-aagaw pa rin sa isip ko kung pwede ba o hindi, pwede, hindi, pwede, hindi. Kung hindi pwede, bakit may mga nakapunta na? Oh, bakit may mga nakapunta na kung hindi pwede? Na Christian wedding sila noon na nakapag-Islam divorce dito sa Pilipinas. Yun ang isipin nyo guys. At saka inuulit ko, malaking pruweba yung mga videos sa YouTube na napapanood nyo din. Alam ko napapanood nyo rin yan. Na gumamit sila ng Islam divorce pero nakapag-asawa sila ng kano. O, so anong ibig sabihin nun? Pwede o hindi? Kayo na ang humusga. 'Di ba? Kaya kayong mga divorce na, kapag nasa iyo na yung mga divorce papers ninyo, spend time naman, basahin nyo, intindihin nyo kung ano yung sinusulat diyan. At saka hindi ba kayo nag-uusap ng processor ninyo noong ongoing yung process? Dapat kung may mga tanong kayo, tinatanong nyo na, ganun. Kasi sayang yung effort ninyo. Pero palagay ko talaga, hindi yung Islam divorce ang problema diyan, kundi yung kung paano kayo sumagot sa interview ninyo. Kung ano yung mga pinagsasasabi niyo doon. Yun. Kasi nasa sa inyo na yan, diskarte niyo yan na na nabagayan yung tanong sa inyo kung ano ba yung tinatanong. Baka naman tinanong kayo kung kailan ka pa naging Muslim, baka gaganon-ganon ka pa doon. Ay, nako. Kung ako rin yung mag-i-interview sa'yo, i-ex kita. Kasi hindi mo man lang alam kung ano yung nasa papel mo. Oh, 'di ba? Mm. So, yun lang guys ang gusto kong sabihin. Mas pasensya na sa isang channel ko. Ang tagal-tagal nang hindi ako nag-video. Parang nakakatamad na kasi. Okay. So, siya guys, mag-ingat tayong lahat kasi panahon na ng bagyo. Naririnig niyo ulan. Lakas ng ulan dito sa amin kahapon pa. Baguio City. Bye-bye. Ingat-ingat.